Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, guys. Para sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, friend ko yun, guys. Open siya sa personal reading. Kung gusto niyo naman po sa akin, Madam P, yan yung aking Facebook page. Diyan ka pwede magpa-personal reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. virgophilippines@gmail.com. Pwede rin naman dun sa aming email account. Or doon po sa aming, pwede rin naman doon mag-inquire. Pero mahirap kasi mag-send po ng mga details po doon. Like yung mga pictures. Kaya, sa page na lang. But if you want to follow my TikTok, Uniprio and IPRI. Ayan, may mga pinopost ako dyan na hindi ko pinopost dito sa YouTube. Let's start. Seven of Pentacles. By the way, itong mga card na gamit ko ngayon ay hindi ko na ipapakita masyado. Kasi medyo naging strict talaga po si YouTube pagdating sa mga cards. Okay? So, yeah. May time na hindi niya ina-allow yung particular cards kasi nakikita niya ito as hindi appropriate para sa lahat. So, Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What's with the Seven of Pentacles? Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energy. Bottom of the deck, you to have here the Queen of Swords. I feel like, for you, Virgo, may mga bagay kang kailangan i-cut off or mga taong kailangan i-cut off, literal. Kasi they are not being fully honest sa'yo. Maybe ito yung mga taong nakakasalamuha mo sa social media. Be mindful of that. Be careful sa mga nakaka-connect mo. Communicate mo yung iba sa inyo. They might be scam. Mag-ingat. No? Especially ang tapos pa kasi ng ating Mercury retrograde is August 11 pa. So, pag nagkakaroon ng Mercury retrograde, medyo pwede magkaroon ng problems with regards sa social media. Like, pwede may mga tao ka makasalamuha na may masabi sa'yo na hindi mo magustuhan. Like, maybe meron silang mga mabanggit sa'yo. Yeah. And yung iba, pwedeng literal na hindi dapat paniwalaan. Kung ano man yung mga sasabihin sa'yo, pwedeng maka-offend sa'yo, etc. Hindi ko sinasabing lahat na naka-offend sa'yo sa social media, dapat mo i-cut off or dapat mong putulin yung connection sa kanila. Pero, hindi lahat dapat mong paniwalaan. Because a lot of them is nandyan, pero pwedeng magdulot lang ito or mag-cause lang sila sa'yo ng kalungkutan or you will feel down kasi feeling mo hindi nag-grow, etc. Ikaw, well, definitely you are growing. With the Seven of Pentacles, nakikita natin ito as slowly but surely nag-grow. Professional life mo, etc. So, kung naman ito mga bagay na or mga tao, kung sino man ito, yung iba, especially if you're an influencer, no? Hindi mo maiwasan talaga may mga negative comments. No? Kahit ako nakaka-receive ako niyan, mga negative comments, but of course, kung magpapakain tayo sa ganon, hindi mo marireach yung goal mo talaga or walang mangyayari. You know, pero may nakikita tayo, may nangyayari na sa'yo, so huwag ka magpakain dito sa mga negative comments na to. High chance lang talaga na ma-misinterpret mo at magdulot ito ng kalungkutan sa'yo. So, hayaan mo lang. Diba? Just let it go. Person nakakonect mo pagdating sa love. Nakakita tayo dito ng actually, I am seeing this as marriage potential. Or, of course, open to sa LGBTQIA+. So, regardless of the gender,
Nakita tayo dito ng marriage potential. I can see full love, commitment dito. At saka pwedeng ito yung taong makatulong sa'yo na ma-achieve mo yung goals mo, yung success mo in life. Kumbaga, hindi lang siya as a partner, hindi lang siya relasyon. Pero marami siyang aral na maituturo sa'yo na makakatulong sa'yo para ma-reach mo yung mga bagay na gusto mong ma-reach sa mundo. But, Three of Swords and the Ten of Swords, nakita tayo ng kalungkutan or pain dito. Mamaya malalaman natin yan kung bakit may ganun. Ano yung mga emotions ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Emotion ninyo sa isa't isa. Page of Wands is, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. Followed by the Ace of Cups, the Empress. Okay. I feel a lot of balance dito sa energy na ito. Nakikita natin, mahal mo yung person, pero hindi siya yung tipong mahal na mahal na mahal na mahal mo na tipong kakalimutan mo na yung sarili mo kasi binigay mo na lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Balance in a way na nakakaramdam tayo ng pagmamahal mula sa'yo dito sa person na to, tapos pagmamahal din naman na ibinibigay mo sa sarili mo. And yung iba sa inyo, you are the kind of person na willing gumastos dito sa person na to and willing ka ngayon gumastos ngayon sa sarili mo kasi nga naging balance yung kaya mong ipakita or ibigay na love sa inyong dalawa. Like, you can love this person, you love yourself. Parang ganun. Enough lang. I feel like hindi mo kayang i-let go. Guys, kanina ko pa to nararamdaman tong energy ng love triangle or third party situation. I don't know if you're dealing with another person or what. Pero yung iba sa inyo may ganun, may tao from the past or person in the past na parang hindi mo ma-let go, hindi mo makalimutan, gato ganyan. Pero may mga challenges sa connection ninyo, especially may kinalaman sa usaping pamilya, relationship, and parang for now, you are cutting off the person because of the mga boundaries or problems sa connection ninyo dalawa. But, yun, hindi lahat yun. Ang iba lang sa inyo. Okay? So, i-comment mo sa baba kung ito ba yun. Person na kakonect mo pagdating sa love. Ano yung emotion niya sa'yo? Salamat pala sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Guys, tanda ko na yung mga nag-heart sa akin. Sa comment. Oo, yung ilan sa kanila. Meron pa dyan yung parang naka-uniform. Wala lang, naalala ko lang yung mga mukha. Guys, sa totoo lang kasi the more you comment, the more na nakukuha ko yung energy nyo. Kasi pag chine-check ko yung mga comment section, of course, na-attach ako doon sa connections or yung sa inyo. And yeah, so I highly advise na mag-comment kayo dyan. No, kahit heart lang. Kasi nakikita ko yung mga profile picture ng mga talagang lagi nagko-comment sa akin eh. And yun. Nine of Cups, and the Magician. Cancer, Scorpio, Pisces, the Magician is a major arcana. This person is really parang, tama ba yung term? Kasi kung sasabihin kong infatuated, hindi lang yun eh. Nakikita natin dito sa person na to, although meron tayo nakikitang ibang may gusto sa kanya, sa'yo siya kinikilig, sa'yo siya excited, sa'yo siya masaya, sa'yo siya emotionally, kakaiba tong taong to parang nasasabi niya sa'yo yun, sa sarili niya, na ikaw yung parang pinakakakaibang tao para sa kanya, kasi maraming dumaan na person sa buhay niya, pero hindi siya na-attract ng ganun, na katulad ng attraction na naramdaman niya sa'yo. Like, pwedeng sa kanila, na-attract siya sa kanila, pero may naging hangganan. Like, maybe this is the kind of person na parang player kind of energy, or yung energy niya ganun na parang after ilang buwan, maiinip na siya dun sa tao, wala na siyang gana dun, or ayoko na sa kanya.
May ganung energy. But this person with the magician, medyo nabago mo yung paniniwala niya na yun. Na kasi pwedeng sa sarili niya, alam niya sa sarili niya na, alam niya yung sa sarili niya na ganun siyang klase ng tao na hindi siya madaling magkaroon ng attachment kasi mabilis para sa kanya mawala or mabago yung emotions. Na pagdating sa'yo, I can say that this person is nabago mo yung paniniwala niya, nabago mo yung, and currently ngayon, yung iba sa inyo, nabago mo yung paniniwala nitong taong to, nabago mo yung siya mismo, nang hindi mo namamalayan. Yan. Yung iba kahit wala kayong connection, nababago mo siya. And I don't know kung paano mo nagagawa yun. Maybe kasi yung iba sa inyo, may spiritual connection sa inyo, and then yung pagkawala mo dito sa person na to, naramdaman niya yung spiritual connection ninyo, and then parang, may something sa'yo, na parang, hindi ko to nararamdaman sa iba, kaya kakaiba ka talaga. Parang yun. So, lalo na with the Knight of Cups, this is showing to me as love. This person loves you so much. Gusto niya ng, okay. Kung may third party situation, guys, yung iba kasi talaga meron. Especially a person in the past, kausap mo or nakasama mo during your teenager years, during your childhood years, matagal na to, years na to eh. Nasasaktan siya kasi pwedeng hindi kanya pinahalagan dati or hindi niya binigyan ng attention yung mga bagay na sinasabi mo dati, yung parang bla 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 bla, ganun lang. And then pwedeng ngayon nare-realize niya kung ano yung mga ibig mong sabihin. The Three of Cups is here. Gusto niya ng reconciliation, friendship sa inyong dalawa. So, ayun. So, what will happen in the future sa inyo? Ang dalawa ng person na ito. Hindi para sa lahat yun, guys. Hindi para sa lahat. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. There's a new beginning pagdating sa love sa'yo. Actually, kanina ko pa nakikita yung 111 and 222. So, those are the angel numbers for you. The star is here. Yeah. This is Aquarius. The world is also major arcana, ha? The star at saka the world nagpakita. Yan, dalawang major arcana. And also the magician, tatlong major arcana to nagpapakita sa atin. So, in the future, there's something here na sisimulan mo na ito talaga yung gusto mo at magbibigay ng like kung ano man itong sisimulan mo, ito yung something na magbibigay ng achievement sa'yo. In the future, there's this goal mo sa buhay mo na ma-achieve mo through this new beginning. So, kung ano man ito new beginning na ito, napaka-importante niya kasi hindi siya new beginning na wala lang. New beginning siya para ma-achieve mo yung goals mo. New beginning siya na ma-achieve mo yung mga pinapangarap mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. There's like this energy na marami makakapansin sa'yo. Unfortunately, I cannot show you the cards kasi medyo may halong nudity and ayaw ni YouTube yun. So what will happen in the future? You do have the Knight of Cups and the High Priestess. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, bottom of the deck, Queen of Swords. Alam mo, actually tumataas yung balahibo ko ngayon sa connection nito kasi in the future, I can see this person offering you something, giving you something. There's an offer mula dito sa person na to. Pero kaakibat nitong offer na to, may mga risk, may mga mawawala sa'yo. Some of you, this is a good offer. Yung iba sa inyo, it's an offer of a deeper level of commitment, marriage, ayan. Nakakaamoy nga pala ng kape. So, this could be your reading. So, yung iba, an offer of marriage, pwedeng, yun nga, may mga masasakit eh. Kasi of course, pag inofferan ka ng marriage, you know what to do, no? Once na inaccept mo, kasunod na niyan, yung iba, you need to leave your family, kailangan mo mag-transfer, o syempre, sasama ka na sa pag-aasawa, sa pag-live-in. Yung iba, kung hindi man pag-aasawa, live-in dito sa person na to. So, may mga ile-let go ka. So, with the full
So, I can see you taking the risk, pero of course, may mga ika-cut off ka na syempre mga mahahalagang tao sa buhay mo, which is, of course, kasama yon. That is part of life. Sabi ko nga in life, there's nothing permanent in life except change. Yun yung pinaka permanente sa mundo, yung change. And then, other than that, wala na. Okay? So, nakikita natin yung pag-take mo ng risk regarding this person, and yeah, yung iba, matagal mo na itong hinihintay or gusto mo talaga itong mangyari sa buhay mo. So, ito na. Things are about to change sa buhay mo. Para doon sa may mga third party na involved, the moon is here. This is Pisces energy. 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Well, nakakakita ko ng person dito. Natigilan ako kasi pagtingin ko sa camera, may nakita ko I mean, I can see myself wearing a bracelet. So, this could be a reading na maybe you're wearing a bracelet. Ito yung particular bracelet na nakita ko. Wait lang. Hindi ko nahanapin yung kapartner. Ito pala. Yes, this bracelet. Well, I can see you wearing this. I mean, you could be this person na meron kang particular bracelet na may ganitong klaseng design din. Or kahit hindi bracelet, it could be damit, tattoo, or what. But this is a yin and yang. Ayan. By the way, this bracelet is available sa shop namin, sa TikTok shop. Malapit na siyang mai-post doon. But, yeah. This is a navel eye bracelet with yin and yang. Ito yung particular bracelet na nakita ko. But I can see you na merong symbol na ganun. So, I don't know kung meron ka ba talagang ganun, yin and yang. Maybe your phone, merong yin and yang na theme ba or wallpaper. Yeah, this could be a reading. Or that symbol is very significant sa'yo. This could be a reading. Anyway, so itong person na to, nakikita natin yung pag-offer ng something sa'yo na ito yung pangarap mo, ito yung gusto mo. And yung iba na may third party situation, nakakita tayo dito ng mas magiging malakas yung signal ng connection ninyo, especially if this is a twin flame or soulmate connection. Mas magiging malakas yung signal ninyo sa mga susunod na buwan sa buhay ninyo. Okay? Paano ko nasabing malakas ng signal? Especially if you're dealing with a twin flame, meron panaginipan sa isa't isa, like you will be in each other's dreams. Tapos may times na maaamoy mo siya, mararamdaman mo siya, and you will feel this person kahit wala siya sa tabi mo. Ayan. And, yeah. Kasi importante ka para sa kanya. Sabi ko nga, pwedeng parte sa person nito is nabago yung paniniwala niya dahil sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.